Anong huli mong hiling bago ka mawala rito sa mundong ito? Madilim na tanong ni Maxford sa lalaking nakaluhod na si Tasyo, habang hawak-hawak niya ang baril. Huwag pa pakiusap. Nagmamakaawa ho ako sa inyo. Magbabayad na ako sa lahat ng inutang ko. Umiiyak na sigaw ni Tasyo habang nakaluhod. Napangisi naman si Zalde, ang kanang kamay ni Maxford. Tasyo, ang utang mo hindi lang basta-basta kasing liit lang ng utak mo. Tandaan mo lang, milyon ang utang mo kay Maxford. Itinutok na ni Maxford ang baril sa ulo ni Tasyo. Kating-kati na siyang pumatay lalo kung ang mga ganitong tao naganid sa pera at sugal. Oo, nagpapautang siya. But it doesn't mean thank you na lang kapag natalo sila o wala ng pambayad. That's not how his father raised him. Sa mundo ng mafia, ito pa lang ang pinakamaliit na kasalanan. Mabuti pang at mawawala na kagad siya. Unlike others na pinahihirapan pa lalo kung may drugs na sangkot. Kakalibritin na sana niya ang gatilyo nang biglang pumasok ang isang dalaga. At tila nanlaki ito sa nakita. Papa! Tawag nito kay Tasyo sabay tingin nito sa kanya. Sino kayo? At sumulyap sa baril niyang hawak. Shera! Anak! Umalis ka na! Sigaw nito. Ngunit sa halip na sundin ni Shera ang utos ng kanyang ama, ay dali-dali itong lumuhod at niyakap ang papa niya. Maxford hates drama. Pero nahumaling siya kay Shera. Nagngit-ngit ang panga ni Maxford habang pinagmamasan ng dalagang nakaluhod sa harap niya. Hindi niya gusto ang mga delay, lalo na ang drama. But Shera, she caught his eye in a way he didn't expect. Mahigpit ang yakap ni Shera sa ama't nanginginig ang balikat nito habang umiiyak. Papa, ba't hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka naman napunta sa ganitong sitwasyon? Garalgal nitong tanong. Tama na anak, umalis ka na. Pigil ni Tasyo, nanginginig ang boses. Iligtas mo na ang sarili mo. Kasalanan ko ito eh, kaya dapat hindi ka na madamay. Tumaas ang kilay ni Zalde. Max, tayo na bang mag-a-adjust dahil may teleserye sila rito? Isang malamig na tingin lang ibinato ni Maxford, kaya agad natahimik si Zalde. Lumapit siya ng dahan-dahan. Bawat hakbang niya'y mabigat. Nakatingin lang si Shera sa kanya. Lumuluha pero hindi makikitaan ng takot sa mga mata. Hindi ko inuulit ang tanong ko. Malamig na sambit ni Maxford kay Tasyo. Anong huli mong hiling bago ka mawala rito sa mundo? Pero bago pa makasagot si Tasyo ay marahang tumayo si Shera at bahagyang humarang sa ama niya. Kung may utang siya, ako na magbabayad. Nanginginig ang boses nitong sambit. Napailing si Zalde. Aba, mayabang pa. Miss, milyon ang utang. I don't care. Sigaw ni Shera sabay tingin kay Maxford. Huwag mo namang patayin ang papa ko. Please. Ako na lang. Umiiyak nitong sambit. Sa unang pagkakataon ay tumigil ang kamay ni Maxford. Hindi niya ibinaba ang baril pero hindi niya ring itinuloy ang dapat sana'y pagputok ng baril. Lumapit si Maxford kay Shera. Sa sobrang lapit ay ramdam nito ang init ng hininga niya. Alam mo ba kung anong pinapasok mo, Shera? Mababa pero may kung anong lambot sa dulo ng boses. Hindi ito umatras. Alam ko at gagawin ko kahit na ano. Napangisi si Maxford. Anything? Ulit niya. Bahagyang itinaas ang baba ni Shera gamit ang daliri. Napapikit si Shera pero hindi umiwas. Tumawa si Zalde. Max, wag mong... Shut up! Singhal ni Maxford. Bumagsak ang luha mula sa mga mata ni Shera. Just spare him, please. Pakikiusap nito. Maxford lowered his gun just a little. Aba, Tasyo, he murmured, and eyes locked on her. Mukhang mas mahalaga ka sa anak mo kesa sa buhay niya. Halos mapatili si Tasyo. Wag! Huwag mo namang idamay ang anak ko. Parang awa mo na. Pero ngumiti si Maxford. Relax lang, Tasyo. Hindi ko naman siya papatayin. Napabuntong hininga si Shera at bumigay ang tuhod nito sa ginhawang naramdaman. Pero,
Dagdag ni Maxford habang nilalaro ang baril sa kamay. Mula ngayon, sa akin ka magbabayad, Shera. Napalunok si Shera. Ramdam niya ang kilabot at bigat ng mga salita ni Maxford. At sisiguraduhin kong hindi ka makakawala. He turned away, motioning to his men. Dalihin si Tasho sa warehouse. Breathe, old man. Hindi ka pa mamamatay hanggat nasa akin ang anak mo. Maxford! Tawag ni Shera. Nanginginig ang boses. Anong gagawin mo sa akin? He looked back over his shoulders, eyes glinting with danger and desire. Simula ngayon, Shera, ikaw ang magiging kabayaran ng utang ng ama mo sa akin. And he smirked. Dalhin niyo naman si Shera sa mansyon. Utos nito kay Zalde. Dinala si Shera sa mansyon ni Maxford. Tahimik lang ang buong mansyon. Tanging yabag lamang ni Zalde at ng 2 tauhan ang maririnig habang inaakay si Shera papasok. Basa pa ang pisngi niya sa luha pero pinipilit niyang tumayo ng diretsyo. Hindi siya pwedeng magbukang mahina, lalo na sa harap ng lalaking yon. Pagbukas ng malaking pinto, una niyang nasilayan ng loob. Malalaking chandelier, mamahaling paintings, gawa sa imported marble ang sahig. Dito ka muna. Utos ni Zalde pero bago pa nito madiretso si Shera papasok, ay nakita niyang pababa ng hagdan si Maxford. Nakabukas ang unang ilang butones ng polo. Hawak ang isang baso ng whiskey. His eyes were cold, but they burned when they landed on her. Umalis na si Zalde at iniwan silang dalawa. Nakatayo lang si Shera sa gitna ng sala, halatang nanginginig. Anong gagawin mo sa akin dito? Balak mo ba akong ikulong dito? Tanong niya. Pilit pinakakalma ang boses na hindi madula sa takot. Maxford took a slow sip of his drink, then walked towards her. Una sa lahat, he murmured, "This isn't a prison. Ituring mo itong tahanan dahil dito mo ako pagsisilbihan." Napalunok siya. Paglapit nito sa kanya ay hindi niya maiwasang humakbang paatras. Pero agad siyang napahintot na tamaan ng malamig na pader ang likod niya. Maxford stopped just inches away. Relax, Shera. If I wanted to kill you, I would have done it earlier. Hindi naman ako natatakot sa'yo, she whispered. Even though they both knew she was lying, he smirked. Liar. Hinawakan nito ang baba niya. You said anything just to save your father. And I take promises seriously, lady. Sasabihin mo lang kung anong kailangan kong gawin. O kaya, babayaran na lamang kita. Magtatrabaho ko't babayaran kita tuwing sahod ko. Desperadang sagot niya. Maxford leaned closer, his voice brushing her ear. Hindi kita pinagbabayad ng pera. Nanlaki ang mata ni Shera. Anong ibig mong... But before she could finish, Maxford placed his hand on the wall beside her head, trapping her effortlessly. I don't need your money. I want your loyalty. Your service. His eyes traveled down to her trembling lips. And maybe your presence. She gasped. So gagawin mo kong alila? Utusan? No, he said softly, dangerously. Something more valuable than that. Napatigil si Shera. Ano? He pulled back just enough to meet her eyes fully. From now on, you'll stay here as my bed warmer. Under my roof, under my rules. He traced a finger gently along her jaw. Bed warmer? You mean? Kaya mo ba o hindi? Diretsyong tanong ni Maxford. Kasi kung hindi mo kaya, papatayin ko na lang tatay mo para tapos ang utang niya. Napalunok si Shera. Kaya ko. Kakayanin kong pagsilbihin ka sa kama. Nanginginig niyang sambit. Nang marinig ni Maxford ang mga salitang yon mula kay Shera, ay napaangat ang sulok ng kanyang labi. Hindi iyon ngisi ng isang lalaking masaya. Ito'y ngisi ng isang lalaking nasiyahan sa takot at tapang na nakikita niya sa isang babae. Good, bulong niya. Halos dumampi ang labi sa gilid ng tenga ni Shera. At least marunong kang tumupad sa sinasabi mo. Pero kahit ganun,
Nanatiling nakapako si Shera sa kinatatayuan niya. Hindi siya umatras. Hindi siya nagmula sa mayamang pamilya. Wala rin siyang kapangyarihan. Wala siyang armas pero gagawin niyang lahat maprotektahan niya lang ang ama niya. Maxford stepped back just enough to give her air. Pero hindi niya ito tinigilan ng tingin. Those eyes, dark and hungry, as if assessing every inch of her. Simula ngayon, anya habang umiikot sa paligid niya. Parang leyong inaaral ang biktima. You eat when I say. You sleep when I allow. You go anywhere only if I permit. Napakapit si Shera sa laylayan ng damit niya. Pinipigilan ng panginginig. You're treating me like a slave. Maxford paused behind her, leaning close, his voice hovering at the back of her neck. No. Slaves are replaceable. He placed a slow, deliberate hand on her waist, making her gasp. You're not. Agad siyang umatras, halos matisod. Hindi ako laruan, Maxford. He chuckled. Hindi rin ako humingi ng laruan. Ikaw ang nag-alok ng sarili mo, remember? Mababang sambit nito na nakakatindig ng balahibo. Napatingin si Shera sa sahig. Nangingilid ang luha pero hindi siya umiiyak dahil sa takot. Kung hindi dahil sa galit. Maxford stepped closer again, catching her chin between his fingers, forcing her to look at him. Bukas, he murmured, you start fulfilling your part of the deal. Nanlaki ang mata niya. Bukas? Maxford's eyes dropped to her trembling lips, then rose again. Tonight, you rest. Tomorrow you'll learn exactly what it means to be mine. His voice was calm, but there was something possessive and something dangerous. Kahit na akong kabayaran sa utang ng ama ko, lilinawin ko lang na hindi mo pa rin ako pagmamay-ari. Mahinang bulong ni Shera, kahit naman alam niyang wala siyang laban. Maxford's gaze sharpened. Hindi pa, he corrected, brushing his thumb across her lower lip. Pero bukas, sisimulan na natin. She slapped his hand away. Hindi yun malakas pero sapat para ipakita na hindi siya magpapagapos ng basta-basta. Maxford froze. Si Zalde na biglang lumitaw mula sa hallway ay muntik nang mapasigaw sa ginawa niya. Pero sa halip na magalit, unti-unting tumawa si Maxford. Isang mababang tawa na parang mas lalong nagpadilim ng aura niya. Interesting, bulong niya. Meron ka palang pangil? Lumapit siyang muli. This time ay mabagal na pero kalkulado pa rin ang galaw. At mas lalo kong nagugustuhan ang ideya na ikaw ang kabayaran. Shera turned away, pero bago pa siya makalayo, tinukod ni Maxford ang braso niya sa dingding, trapping her again, not touching her, but close enough to feel the warmth of his body. Matulog ka na, Shera, he whispered. You'll need your strength. Para saan? He smirked. Para sa unang gabi mo bilang akin. Maxford motioned to the maid waiting silently near the doorway. Amy, ihatid mo siya sa kwarto niya. Make sure na walang makakalapit sa kanya. Walang lalabas. Walang makakagalaw without my permission. Yes, sir. Sagot ng maid. Habang inaalalayan ng maid si Shera papalayo, hindi niya maiwasang lumingong pabalik. Nakatayo si Maxford sa gitna ng sala. Hawak pa rin ng whiskey. Nakatitig sa kanya. Like a predator who had just claimed his prey. At nang magtagpo ang mga mata nila, ngumiti si Maxford. Good night, my bed warmer. Halo-halong emosyon ang naramdaman ni Shera. At tahimik lang siya habang inaalalayan siya ni Amy. Dito ka matutulog, sabi ni Amy pagdating sa isang malaking silid at binuksan niya ang pinto. Nang sumilip si Shera, napasinghap siya. Hindi ito guest room, para itong kwarto ng isang prinsesa. Malaki ang kama, may sariling balkonahe, malinis, mabango, at puno ng mamahaling kagamitan. Kinabukasan, mataas na ang sikat ng araw nang dahan-dahang magmulit ng mata si Shera. Ilang segundo muna siyang tulala habang nakatitig sa kisame na hindi niya kilala. Puti, mataas, may molding sa gilid,
At may mamahaling chandelier na kahit umaga ay kumikisla pa rin. Then reality hit her. Napaupo siyang bigla. Humigpit ang dibdib at agad niyang inilibot ang tingin sa paligid. Malaki ang kwarto. Masyadong malaki para sa isang tao. Kumot na kulay cream silk, headboard na velvet, mga kurtinang mas mahal pa sa sweldo niya sa isang taon. And on the bedside table, may tray. May nakahanda ng pagkain at may note. Kumunot ang noo niya at dahan-dahan niyang kinuha ang note at binasa. Eat. You'll need your strength. M. M stands for Maxford. May note pang nalalaman. Akala mo naman sweet. Pero nagulat siya na may pagkain na. Hindi niya akalaing aalagaan siya nito. Or maybe he just needed her alive. For the deal. For the debt. For what he wanted. Kinagat niya ang ibabang labi niya't nanlamig ang kamay. This is not home. This is a cage. Bigla'y may kumatok sa labas ng pinto ng kwarto niya. Nataranta siyang bigla. Pasok! Sambit niya. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Siguro mga nasa late 40s. Maamo ang mukha. Naka-uniform ng elegant maid attire. Siya yung maid kagabi. Good morning ho, Miss Shera. Bati nito. I'm Amy. Inutusan po ako ni Sir Maxford na ihanda kayo para sa araw na ito. Anong araw? Anong gagawin ko? Hindi agad sumagot si Amy pero may awa siyang nakita sa mga mata nito. May ipapakita raw ho siya sa'yo. At may mga patakaran daw po kayong dapat na pag-usapan. Kinabahan lalo si Shera. Nasaan siya? Currently at the company ho, but he'll be back within an hour. Gusto niya pong nasa baba na kayo ay pag-uwi niya. Parang may kumurot sa sikmura niya sa narinig. Please ho, miss, dagdag ni Amy. Maligo na ho kayo. May hinanda po kaming damit. Hindi niya nagustuhan ang ideya na parang pinaghahandaan si Shera. What kind of clothes? Si Amy mismo ay parang nahihiya habang sumasagot. Something appropriate po para sa gusto ni Sir Maxford. Mas lalo siyang kinabahan, pero wala naman siyang ibang choice pa. Sinunod na lamang niya ang sinasabi ni Amy. Paglabas niya ng banyo, nakahanda na sa kama ang dress. But not just a dress. It was a silk, manipis, and revealing. Simple ang design pero kapag sinuot mo, magmumukhang pang date o pang private dinner. Hindi ko to susuotin, bulalas niya. Miss, mahinang sagot ni Amy. Kung hindi po kayo susunod, mas lalala lang ho ang sitwasyon. Ayoko hong makita ko kayong nasasaktan. Napakagatlabi si Shera. Hindi niya gustong sumunod pero gusto niyang mabuhay ang papa niya. Kailangan ko lang pagdaanan to. Bulong niya sa sarili. Para kay papa. Isinuot niya ang dress. Medyo hapit. Medyo mababa ang neckline. Pero hindi malaswa. Just enough para maging tempting. Habang inaayusan siya ni Amy, nanginginig ang kamay ni Shera. Amy, mabait ba si Maxford o masama? Tanong niya. Tumigil si Amy sandali. Hindi po siya mabait. Tapat nitong sagot. Pero hindi rin siya bastang masama. Then, ano ho siya? Sabihin na nating masama siyang tao sa masasamang tao at sa mga may atraso sa kanya. At mabuti naman siyang tao kung mabuti ka rin sa kanya. Napatango na lamang si Shera pero tila nahihirapan siyang paniwalaan ang sinasabi ni Amy. Pagkababa niya ay bumukas ang main door at pumasok si Maxford. Nakaitim na polo, nakasuksok ang kamay sa bulsa, mukhang bagong dating mula sa board meeting. His eyes dropped from her face, down to her neck, down to her dress, to her legs, and back to her eyes. What did I say? Mahina ngunit mabigat niyang tanong. Shera swallowed. About what? Maxford stepped closer, eyes never leaving hers. I told you, he murmured. You'd need your strength today. He stopped inches away. And now, we're going to talk about the rules. Rules?
Halos hindi marinig ni Shera ang boses niya. Maxford smirked faintly. 3 rules, Shera. He lifted her chin. Una, his voice dropped. You don't lie to me. Ayoko sa taong sinungaling. Pangalawa? Tanong ni Shera. He circled behind her, leaning close to her ear. Pangalawa, your body stays here. Sa mansyon. Sa mga kamay ko. His breath brushed her skin. At sa kama ko. Kapag sinabi ko. Nanlaki ang mata ni Shera. Maxford! He stepped in front of her again. At ang pangatlo. He raised her chin once more. His voice, low and lethal. You don't run from me. Tumayo ang balahibo ni Shera. Sundin mo, Shera. Maxford added softly. And your father lives. Pero pag lumabag ka sa kahit isa, he touched her lips lightly with his thumb. You pay another way. But for now, he said, taking a step back. Let's begin your first lesson. Hindi pa man nakakahinga si Shera mula sa bigat ng mga sinabi ni Maxford. Bigla itong lumapit. Mabilis, parang kidlat. Wait, anong gagawin mo? Hindi niya natapos ang tanong. Sa isang iglap, binuhat siya ni Maxford. Para bang magaan lang siya. Parang wala siyang kahirap-hirap na iniangat mula sa sahig. Napahawak si Shera sa balikat nito. Hindi dahil gusto niyang humawa kung hindi dahil nagulat siya. Maxford, bitawan mo ako! Pero hindi siya pinakinggan. Malalakas ang yabag ni Maxford habang tinatahak ang hagdan paakyat ng second floor ng mansyon. Ramdam ni Shera ang tibok ng puso niya. Halos lumalabas sa dibdib. Hindi dahil sa saya, kung hindi dahil sa takot at kaba. Pagdating nila sa kwarto, hindi man lang niya nabasa ang pangalan sa pintuan. Binuksan ni Maxford ang pinto gamit ang paa. Malinis, elegante, malawak at may malaking kama sa gitna. At doon, inihagis siya ni Maxford palabas ng bisig niya, diretso sa ibabaw ng kama. Ah! Napaungol siya nang maramdaman ng malambot pero malakas na bagsak. Napaupo siya agad, hawak-hawak ang kumot habang tinitingnan si Maxford na papalapit. Maxford, ano bang ginagawa mo? Hindi ito sumagot agad. Isinara nito ang pinto. Mabagal. Tunog na parang sumelyo sa kapalaran niya. Lumapit ito sa kama na parang predatorong tahimik. Mabigat ang hakbang, walang pagmamadali, pero puno ng intensyon. Nakatayo ito sa harap niya, mata sa mata. You need to learn something today, Shera. Anya, mababa ang boses. Something important. Humigpit ang hawak niya sa kumot. Hindi. Hindi ako papayag sa kung ano mang iniisip mo. At unti-unti siyang napahagulgol ng iyak. Parang natulala si Maxford sa nakikita. Maxford exhaled slowly, as if he was finally letting a piece of his armor drop. You think I want this? He murmured, stepping closer but calmer this time. You think gusto kong may babae dito na umiiyak, takot at galit sa akin. Shera looked away, her voice cracking. Bakit mo ba kasi ako pinapasok sa buhay mo, Maxford? Maxford stared at her for a long moment, searching, struggling, fighting himself. Hinawi niya ang luha sa pisngi ni Shera gamit ang hinlalaki niya. A soft, careful gesture that didn't match the monster everyone feared. Because the moment you walked in last night, he whispered, eyes softening for the first time. I realized I couldn't let you die. Shera's breath hitched. Maxford stepped back, giving her space he never gave anyone. He let her guard down for the first time. At gusto niya yun, para kay Shera. Do you want breakfast? Tanong ni Maxford, barely audible. Nagulat si Shera. I guess. Good. He walked past her, but not without one last glance. You're safe here, Shera. Whether you trust me or not, that's on you. At saka siya lumakad papunta sa kusina, leaving,
Naiwang naguguluhan si Shera, and for the first time doubting her hatred for him. Simula ng araw na yun ay hindi na sila muling nagkita pa ni Maxford. Palagi itong umuuwi ng tulog siya at aalis ang maaga. Hindi niya alam kung bakit tila iniiwasan siya ni Maxford. Pero may parte sa puso niya na ayos na rin yun upang makapag-adjust siya. Hindi lang niya maiwasang maboring at mamiss ang pagpasok sa university. At isa pa, kahit gusto niyang tumulong sa gawaing bahay o kahit simpleng paglilinis ng kwarto, lagi siyang pinipigilan ng mga katulong. Isang hapon habang nasa veranda si Shera, biglang bumukas ang malaking pinto. Mabilis na kumalat ang bulungan ng mga tauhan. At mula sa doorway, lumakad papasok ang isang babae. Matangkad, maputi, elegante. Bahagyang nakakurba ang pulang labi. At ang mga mata nito'y matalim na parang sanay pumatay ng nakangiti. Tumigil to sa harap ni Shera. Tinitigan siya mula ulo hanggang paa na parabang walang puwang sa bahay na yon. So ikaw pala ang topic ng lahat dito. Malanding ngiti nito sa kanya. Pero ang tono ay puno ng panghuhusga. You're even more ordinary than I imagined. Napakunot siya ng noo. Dahil para bang may alam na impormasyon ng babae na hindi niya alam. Napayuko si Shera at pilit nilulunok ang kaba. Hindi ko ho alam ang sinasabi mo. At isa pa hindi ko ginustong mapunta rito. Ah, how cute. I'm Leticia by the way. Maxford's fiancé. Ano? Fiancé ka niya? Gulat na gulat ka? Hinaplos ng babae ang pisngi niya. Hindi banayad kung hindi madiin. Wala ka namang ginusto, di ba? Pero tingnan mo kung nasan ka ngayon. Bahagya niyang pinisil ang pisngi ni Shera hanggang mapangiwi ang dalaga sa sakit. You don't belong in this world. You don't even belong near Maxford. Nagpa siyang isang katulong na lumapit. Halatang gusto siyang tulungan. Pero isang matalim na tingin mula kay Leticia at umatras ito. Nanginginig. Walang kahit isang may lakas ng loob na ipagtanggol si Shera. Dito niya lubos na naramdaman kung gaano kalayo ang mundo ng mga tulad nila Maxford at Leticia. Isang mundong pinamumunuan ng takot, dugo at kapangyarihan. Listen, sweetheart. Mas dumukwang si Leticia. Halos magdikit ang kanilang muka. Hindi mo kayang tumbasan ang buhay namin. You're nothing but a burden. A toy he'll eventually get bored of. At bago pa man makapag-react si Shera, isang sampalang dumampi sa kanyang pisngi. Malakas yun at punong-puno ng galit. Napatumba si Shera sa sahig. Namula at sumakit ang pisngi niya. Nag-angat siya ng tingin at nangingilid ang luha. Pero higit pa sa sakit ay ang hiya. At ang katotohanang wala siyang magawa. Don't worry, bulong ni Leticia sa kanya. Yumuko upang pantayan ang kanyang tingin. Maxford will soon realize enough that a girl like you doesn't fit beside him. At bago ito lumakad palayo, ay muli itong sumulyap at inirapan siya. At doon lubusang na-realize ni Shera, hindi niya kaya ang mundong ginagalawan ni Maxford. Ay naku, Miss Shera! Nag-aalalang sambit ni Amy at inilalayan siyang patayo. Patawad ho at hindi ka namin natulungan. Hindi rin kasi namin kaya si Madam Leticia. She can kill us if we try. Sambit nito nang nababahala. Tumango lamang si Shera. Ayos lang naman ako, Amy. Pabalik na lang ako sa kwarto ko. Nagtungo siya sa kwarto niya. Hawak ang namamagang pisngi at pinipilit na pigilan ang pagpatak ng mga luha niya. Ayaw niyang makita siyang mahina. Ayaw niyang malaman ni Maxford. Pero kahit anong pilit niyang tiisin, nanginginig pa rin ang mga daliri niya habang dahan-dahang humahaplos sa nagiinit na balat. Bakit ba ako iiyak? Bakit ba nasasaktan ako ng ganito? Dahil lang sa sinabi niya. Hindi niya alam kung mas masakit ba ang sampal ni Leticia o ang katotohanan ng lahat yun ay maaaring totoo. Samantala, kalahating oras lang ang lumipas nang bigla ang dumating si Maxford. Nasaan si Leticia? Malamig na tanong ni Maxford habang tinatanggal ang gloves niya. Sir, umalis na po siya. Sagot ng tauhan. Pero bago pa ito makalayo,
May dinaanan isa pang katulong si Maxford. Pula ang mga mata. Halatang galing sa pag-iyak. Maxford stopped walking. Bakit ka umiiyak? Madiin niyang tanong. Wala po, sir. Kausapin mo ako na maayos bago kita ipatapon sa labas ng gate. Napaluha lalo ang babae. Sir, si Miss Shera po. Sinaktan po siya ni Miss Leticia. Tumigil ang mundo ni Maxford. Anong sinabi nito? And no one dares to protect her? Umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Maxford. He stormed up the stairs. Ang mga hakbang niya'y mabigat at mabilis. Sa loob niya, may kumukulong galit. Galit na may halong takot. Sinaktan si Shera. Yun ang paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Pagpasok niya sa kwarto ni Shera ay nakita niya itong nakaupo, nakayuko, at may luha pa sa pisngi. Pero mas nakuha ng pansin niya ang pulang marka sa mukha nito. Sa isang iglap ay napatiimbagang siyat na pakuyom ng kamao. Sinong gumawa niyan? Tanong niya, kahit alam niya ang totoo. Gusto niyang malaman kung kaya bang magsinungaling sa kanya ni Shera. Umiling si Shera, saka pilit na ngumiti. Wala, tumama lang. Don't lie to me. Lumapit siya ng marahan. Hinawakan niya ang baba ng dalaga para tumingala ito sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Maxford na makita ang buong pasa. Si Leticia, bulong ni Shera. Pero wala lang naman to. Kasalanan ko naman. Hindi na siya pinatapos pa ni Maxford sa pagsasalita. He stands up straight habang nakakuyom ang kamao. Zaldi! Bumukas agad ang pinto. Boss, hanapin mo si Leticia ngayon. Dalhin mo siya sa Warehouse 17 at siguraduhin mong hindi siya makakalapit dito ulit. Galit nitong utos. Yes, boss. Pagkaalis ni Zalde, tumingin ulit si Maxford kay Shera. Why didn't you call me? Mahina na ang boses. Why did you let her do this to you? Napayuko si Shera at itinatago ang luha. Wala naman akong laban sa inyo sa mundo nyo. Kahit sigawan ako o apihin ako, wala naman akong lugar dito. Parang sinuntok si Maxford sa dibdib. He knelt down in front of her. Yes, the mafia boss knelt down. Shera, malumanay niyang hinaplos ang pisngi nito at maingat na parang natatakot siyang masaktan pa. This world is cruel and I will never let it touch you again. Do you understand? Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Shera at hindi na niya napigilang umiyak pa. Ano ba ako sa'yo? Maxford paused. Hindi siya marunong sa ganitong usapan. Ayaw niyang aminin, ayaw niyang sabihin. Pero kasinungalingin ang tumalikod ngayon. You're someone I can't afford to lose. Napatigil si Shera at tila binabasa ang mga mata ni Maxford. Napatigil din si Maxford na parang na-realize niya ang lumabas sa bibig niya. Bago pa makapagsalita si Shera ay humigpit ang hawak niya sa kamay nito. Huwag ka nang matakot sa kanila, bulong niya. Dahil takot silang lahat sa akin. At sa unang pagkakataon ay hindi nakakatakot ang tinig niya. Kung hindi nakaramdam si Shera ng kaligtasan at kapayapaan. Hindi umalis si Maxford sa tabi ni Shera at nilinisan ang sugat sa labi niya. Hanggang sa makatulog siya saka pa lamang umalis si Maxford patungo sa warehouse kung saan niya pinadala si Leticia. Isang ilaw lang ang bukas, nakatapat kay Leticia na nakaupo naman sa gitna. Maganda pa rin to pero kitang-kitang pagkataranta sa mga mata. Nakatayo si Zaldi sa tabi, nakahawak sa metal pipe na parang iniikot-ikot lang niya habang naghihintay. Maxford, we can talk about this? Anya, pilit na kalmado. It was just a slap. Hindi niya natapos ang sasabihin dahil biglang dumating si Maxford. Hakbang pa lang niya ay ramdam na ramdam ang panginginig ng sahig at ng hangin. Ito ang Maxford na kinatatakutan sa buong underworld. Just a slap? Paus niyang ulit. Lumapit siya sa harapan ni Leticia. Dumukwang at hinawakan ang panga nito ng madiin. Touch her again. Bulong niya. Mababa. At halos gumigiwang ang hangin. And I will break every bone in your hand para maramdaman mo kung gaano kasakit ang ginawa mo.
Nagpupumiglas si Leticia. She doesn't belong in your world, Maxford. You're making a fool out of yourself. Sa sobrang bilis, hindi niya namalayang sinampal siya ni Maxford. Isang beses lang pero sapat yun para mapayuko at mapaatras ng bahagya sa upuan. Zalda didn't react. Tahimik lang siya. Alam niyang hindi niya pwedeng pigilan ng boss niya. Zalde, tumayo si Maxford. Hinihimas ang kamao. Make sure she never steps inside my property again. Or even breathes near Shera. Yes, boss. 3:00 ang madaling araw nang magising si Shera. Hindi niya alam kung bakit pero ramdam niya ang bigat sa dibdib. Parang may nangyaring hindi maganda. Hanggang sa bumukas ang pintuan ng kwarto niya at pumasok si Maxford. Basang-basa ng ulan ang buhok nito. Pagod ang mata, pero nakatingin sa kanya na parabang siyang tanging dahilan kung bakit siya umuwi. Hindi pa man nakakapagsalita si Sherry, lumapit agad si Maxford. Masakit pa bang pisngi mo? Nag-aalalang tanong ni Maxford. Umiling si Shera. Okay na ako. Huwag mo nang sabihin yan. Putol niya. You're not okay. Hindi ka dapat nasasaktan. Inangat nito ang kamay at marahang pinunasan ng pisngi niyang may marka pa ng sampal. I fixed it. Bulong niya. Wala nang makakagalaw pa sa'yo. Maxford. Hindi niya alam kung bakit nanginginig ang boses niya. At napansin niyo ni Maxford. Tumayo siya. Humakbang palapit sa kama at dahan-dahang umupo sa tabi nito. I won't let anyone touch you. Mariing sabi niya. Hindi ko alam kung anong ginagawa mo sa akin, Shera. Pero simula ngayon, you're mine to protect. Nag-angat ng tingin si Shera. Hindi ko naman hinihiling na protektahan mo ko. But I'm giving it anyways. Bulong niya. Mas malambot ang tono ngayon. Hindi mo na kailangang matakot. I'll handle the world for you. At unti-unti niyang hinawakan ang kamay ni Shera. At sa unang pagkakataon, hindi niya yun ginawa para takutin, kung hindi para kumapit. Get some sleep. Hinaplos niya ang ulo nito. I'm right here. Hindi kita iiwan. Shera should have felt safe. Pero habang nakatingin siya kay Maxford, may isang katotohanang unti-unting sumisiksik sa puso niya. Ang proteksyon ni Maxford ay parang selda rin. The more na mapapalapit siya kay Maxford, ay mas tatagal ang pananatili niya sa mansyon. Kinabukasan ay maagang nagising si Shera. Hindi na siya gaanong kinakabahan tuwing bumababa sa dining hall. Pero hindi rin mawawala ang bigat ng presensyang naroroon lagi si Maxford. Pagpasok niya, nakita niyang nakaupo ito sa head of the table. Nagbabasa ng mga dokumento habang malamig ang kape sa harapan niya. Pero nang mapansin siya, tumigil to sa pagbubuklat at tumingin. Good morning. Mahina nitong bate. Have a seat. Umupo siya sa harap nito at halos sabay silang inasikaso ng mga katulong. Tahimik lang silang kumakain. Hanggang sa nagsalita si Maxford. May gusto kong sabihin sa'yo. Nag-angat ng tingin si Shera. Nakalapat ang mga siko ni Maxford sa lamesa. Hawak ang tasa ng kape pero hindi umiinom. Nakatingin lang to sa kanya ng diretsyo na parabang sinusuri ang reaksyon niya. About your father. Paninimula nito. Kinabahan si Shera. Agad ng lamig ang kamay habang hinawakan ng kubyertos. Bakit? May problema ba? May nagawa ba siyang... Wala. Putol ni Maxford at bahagyang napasmirk. He's doing fine. Napakamot ang noo niya. Pero anong tungkol sa kanya? Maxford leaned back a little, crossing his arms. I gave him something. Something? A chance. Malumanay niyang sagot. I bought him a small space in town. Binibigyan ko siya ng puhunan para makapagbukas ng grocery store. Enough para makabalik sa normal na buhay. Enough para hindi na siya muling lumuhod sa kahit na sino man. Nanlaki ang mata ni Shera. Hindi siya agad nakapagsalita. Maxford! Halos pabulong niyang sambit. Napayuko siya at nangislap ang mga mata. Hindi na niya kayang itago ang saya, ang ginhawa at ang pasasalamat. At hindi na rin niya napigilan ang susunod na nangyari.
Tumayo siya mula sa upuan. Lumapit kay Maxford at niyakap siya sa leeg. "Thank you. Sobra." Hikbi niya. Nakasubsob sa balikat nito. "Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay ito para sa amin. Para kay Papa. Para sa buhay namin." Nanigas si Maxford. Huminto ang paghinga niya. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang gumalaw payakap pabalik o manatili na lamang na nakaupo. Hindi sanay si Maxford sa yakap. Hindi siya sanay na may humahawak sa kanya ng walang takot. At hindi sanay na may yumayakap sa kanya dahil sa kabutihang ginagawa niya. Hindi dahil sa takot. Dahan-dahang inilapat niya ang kamay sa likod ng dalaga at lakas loob na niyang niyakap itong pabalik. "Shera," mahinang tawag ni Maxford. Halos pabulong sa buhok nito. "I did it because you deserve it. You and your father." Mas lalo itong humigpit ang yakap. Pakiramdam ni Maxford ay may kung anong pader sa puso niya ang biglang nasira. Pag-angat ni Shera mula sa pagkakayakap, pula ang mata niya. Pero nakangiti. Yung totoong ngiti na hindi pa nakikita ni Maxford. Maxford froze again. "Damn, she's trouble. And I don't even care anymore." Sambit ni Maxford sa isip niya. "Maxford," nakangiti siya. "Thank you." At sa unang pagkakataon, sa harap niya ay ngumiti rin si Maxford. Pagkatapos ng yakap, unti-unting humupa ang init sa dibdib ni Shera. Hindi niya alam kung bakit ngayon niya naramdaman ang lakas ng loob. Pero alam niyang may tamang pagkakataon para magbukas ng puso. At ngayon na yon. Habang nakatingin kay Maxford na unti-unting bumabalik sa seryoso nitong muka, pinaglaruan niya ang daliri sa laylayan ng suot niyang blouse. "Maxford?" May pag-aalinlangan sa boses niya. May hihingin sa anak kong pabor?" Napatingin agad si Maxford. "O sige, ano yun?" Huminga ng malalim si Shera. "Gusto ko sanang ituloy ang pag-aaral ko." Matagal siyang tinitigan ni Maxford hanggang sa dahan-dahan tong tumayo. Lumapit siya kay Shera at tumapat mismo sa harap niya. He tilted her chin up gently. "Kung papayagan ba kita, susundin mo ko." Tumango si Shera ng mabilis. Oo. "Hindi ka lalayo ng walang guards." "Oo." "Hindi ka magtatago ng kahit na ano sa akin." "Oo naman." And finally, Maxford leaned closer, his voice dropping into something darker. At higit sa lahat, hinaplos niya ang pisngi nito. Dahan-dahan pero ramdam ang pag-angkin. "Wala kang kakausaping ibang lalaki." Nanlaki ang mata ni Shera. Ano? Paano naman yun may mga kaklase akong lalaki?" Maxford's jaw tightened. "Girls, professors, staff are okay." He paused. "Pero lalaki like classmates or schoolmates?" Bahagyang tumabingi ang ulo niya at naglalambing ang tinig. "No." Napalunok si Shera. "Maxford, ang hirap naman nun." "I'm not asking." Bumaba ang boses niya kaya't halos kumilabot ang hangin. "It's my condition." Tumingin siya kay Shera, diretso sa mata, walang pasikot-sikot. "You want school? I'll give it to you." He stepped closer. Halos magdikit na ang kanilang hininga. At ang kapalit lang ay ang honesty mo. Humigpit ang hawak ng lalaki sa baba niya. "No boys, no conversations, no friends na lalaki. Wala." His voice softened, but that softness was more dangerous than his anger. "Only me, Shera." Napatango na lamang si Shera. "O sige, maraming salamat." At ngumiti pa rin siya. Sadyang ramdam niya lang ang pagka-possessive nito. "May possessive mafia, boss." Sambit niya sa isip. Kinabukasan, pagpasok niya sa school ay hinatid siya ni Maxford. Nang magkasama na sila ng kaibigan niyang si Leia, ay kinuwento niya ritong nangyari na siyang kabayaran sa utang ng papa niya. "Ano?" Bulalas ni Leia. Halos pabulong pero may halong gulat. "Shera, kabayaran ka ng utang ng papa mo? Tapos
Dinala ka pa sa mansyon niya? Tumango si Shera. Pilit nang iningitian ng kaibigan pero halatang nanginginig pa rin ang boses niya habang nagkukwento. Oo, pero hindi naman ako sinasaktan ni Maxford. Diin niya. Sa totoo lang, inaalagaan niya nga ako eh. Hindi ko rin maintindihan kung bakit. Ang alam ko lang, hindi na ako katulad ng dati. Hindi ko nahawak ang oras ko, Leia. Parang pag-aari niya na ako. Napabuntong hininga si Leia. Agad siyang hinawakan sa kamay ni Shera. Pero safe ka? Hindi ka niya ginagalaw? Hindi ka niya pinapahirapan? Umiling si Shera saka tumingin saglit sa malayo. Para bang sinusuri ang mga alaala. Hindi, Leia. Sa lahat ng inexpect ko, kabaliktaran ang lahat ng ginagawa niya. Pinag-aaral niya ako ngayon. Binigyan niya ng negosyo si Papa. Sobra siyang mabait sa paraang hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Napangiti ng bahagya si Leia, pero halata sa mata ang pag-aalala. Baka naman mahal ka nun. Bulong niya. Namula si Shera at mabilis na umiling. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kahit hindi ko maintindihan yung ginagawa niya, ayoko namang isipin yan. Masakit umasa kahit pa may kondisyon siya. Anong kondisyon? Napalunok si Shera bago sumagot. Wala raw akong kakausaping lalaki, kahit na sino. Napataas ang kilay ni Leia. Ay, wow! Seloso? Possessive? Classic mafia boss? Napahawak si Shera sa dibdib niya. Kinabahan siya at kinilig ng sabay. Hindi ko rin alam, Leia. Pero kahit nakakatakot, may parte sa akin na gusto ko ang ganong ugali niya. Hindi ko alam kung mali ba yun. Hinaplos ni Leia ang likod niya. Walang mali na magustuhan mo siya, Shera. Pero ingat ka kasi napakalayo ng mundong ginagalawan yung dalawa. Napatigil si Shera na parang tinamaan. Habang break time, umupo sila Shera at Leia sa lilim ng malaking puno. Maaliwalas ang hangin. Ramdam ang ingay ng mga estudyanteng naglalakad, tumatawa, nagkikwentuhan. Unti-unting gumagaan ang loob ni Shera. Ngayon lang niya naramdaman ulit ang pagiging normal na estudyante. Pero biglang may lumapit. Isang lalaki, matangkad, may maamong mukha, at nakangiti ng magaan. Hi, ikaw si Shera, di ba? I'm Aiden. Classmate kita sa Soksay. Magalang ang tono. Walang halong mali siya, pero sapat na para kabahan si Shera. Nagkatinginan sila ni Leia. At bago pa man makasagot si Shera ay umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpepreno ng isang mamahaling sasakyan sa gilid ng campus road. Napalingon ng mga tao. Isang matte black Lamborghini. Walang plate, walang marka. Isang sasakyang kahit hindi nila kilalanin, ay alam nilang hindi basta-bastang may-ari. At nang bumukas ang pinto'y bumungad ang presensya ng nagpatahimik sa buong paligid. Si Maxford. Matigas ang panga, madilim ang mga mata, at tila nagtitimpi ang galit na pilit niyang kinokontrol. Nakadiretso ang tingin sa eksaktong lugar kung saan nakaupo sila Shera. At lalo pang kumunot ang noo niya nang makita si Aiden, nakatayo sa harap ni Shera, parang sinusubukang magpakilala. Oh shit, si Maxford yun! Bulong ni Leia. Nanlalamig. Napakapit siya sa braso ni Shera. Girl, lagot ka! Hindi makagalaw si Shera. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Dahan-dahang lumapit si Maxford. Tumigil siya direkta sa harap ni Shera at Aiden. Pero hindi niya tinitingnan si Aiden. Nakapako lang ang tingin niya kay Shera. Let's go. Sambit ni Maxford. Pero sumabat si Aiden. Halatang kinakabahan. Sir, kaklase ko lang si Shera. Nagtatanong lang ako. Doon na lumingon si Maxford. Isang malalim na tingin ang ipinukol niya rito na parang sinusukat kung gaano katagal mabubuhay ang lalaking kaharap niya. Tumigas ang tuhod ni Aiden. Hindi ka niya kailangan. Malamig na sagot ni Maxford. Hinawakan niya ang pulso ni Shera. Hindi yun mahigpit pero sapat para malaman ng lahat na pag-aari siya ng lalaking ito. Napayuko si Shera. Nahihiya, kinakabahan, nalilito. Pero ang tibok ng puso niya ay mabilis at malakas. Hinila siya ni Maxford palayo.
Walang kahit isang sulyap sa paligid. At bago sila makalayo, narinig ni Shera ang mahina pero malinaw na bulong ni Leia. Girl, selos na selos yung mafia boyfriend mo. At kahit hindi niya aminin, ay ramdam ni Shera ang init sa loob ng dibdib niya. Pagdating nila sa kotse, kaagad silang pumasok sa loob at marahas na isinarado ni Maxford ang pinto. Habang nagmamaneho, ay nakatingin si Maxford sa kalsada pero ramdam ni Shera ang puwersa ng emosyon niya. Parang anumang segundo ay sasabog na. Hindi na nakatiis si Shera. Hindi ko naman kasalanan kung may lumapit sa akin. Mabilis siyang nilingon ni Maxford. Kasalanan mo ang pagpapalapit sa kanila. Matigas na sambit ni Maxford. Sinabihan na kitang walang lalaki. Bakit ang hirap nun sa'yo? Napakuyom si Shera sa skirt niya. Mga tao sila. Hindi ko naman sila pwedeng takbuhan. Pero hindi mo rin sila iniiwasan. Tuluyang tumulo ang luha sa mga mata ni Shera dahil sa sakit at inis. Maxford! Nahihikbi niyang sambit. Hindi naman ako aso para itali mo lang sa tabi mo. Shera, hindi mo naiintindihan. Kapag may lumapit sa yung iba. Ano? Papatayin mo? Susugurin mo? Tumulo ang luha niya ng sunod-sunod. Pagod na ako sa galit mo. Lagi na lang akong mali. Lagi na lang akong dapat na matakot. At doon siya natahimik. Para bang may tumama sa dibdib ni Maxford nang makita niyang umiiyak si Shera. Nang dahil sa kanya. Unti-unting lumambot ang mga mata niya. Ang galit, biglang natabunan ng guilt na hindi niya inaasahan. Nag-hesitate siya bago marahang lumapit. Inabot niya ang pisngi ni Shera pero umilag to at umiiyak pa rin. Doon na tuluyang parang sinakal ang puso ni Maxford. Shera, look at me. Mahinang bulong niya at puno ng pakikiusap. Umiling si Shera habang nanginginig. Ayoko nang marinig ang boses mo. Ayoko na ng mga pagbabanta mo. Huminga ng malalim si Maxford. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Shera. Hindi para palapitin, kundi para iparamdam na hindi siya galit. I'm sorry, Shera. Ito ang unang beses na nagsorry si Maxford sa tanang buhay niya. And it's only Shera made him do it. Naramdaman ni Shera ang sinseridad sa boses ni Maxford kaya't nagangat siya ng tingin. Pinunasan ni Maxford ang luha niya gamit ang hinlalaki. Maingat. Parang natatakot siyang masaktan niya pa ulit to. Hindi kita dapat sinigawan. Halos pabulong nitong sambit. Hindi ko gustong matakot ka sa akin. Kahit minsan. Humigpit ng bahagya ang hawak niya sa kamay ni Shera. Ayoko lang nang may ibang lalaking malapit sa'yo. Lumingon si Shera, malungkot ang ngiti. Maxford, nagsiselos ka ba? Tumigil ang mundo ni Maxford sa isang iglap. Hindi niya sinagot. Hindi niya alam kung papaano o kaya ba niyang ipaliwanag ang nararamdaman niya sa isang salita. Sa halip, ay dahan-dahan niyang hinawakan ang baba ni Shera ng marahan at hinalikan siya sa labi. Natulala si Shera. Hindi niya alam kung dapat ba siyang umatras, tumanggi o ngumiti. Pero sa halip, hindi niya pinigilan si Maxford. Hanggang sa unti-unti silang kinapos ng hininga at inilayo ang labi sa isa't isa. Shera, may nararamdaman ako para sa'yo. Matagal na. Pero ngayon hindi ko na kayang itago. Mahal na kita, Shera. Hindi kagad nakapagsalita si Shera. Sa halip ay tahimik lang siyang ngumiti at umiwas ng tingin. Napakamot ito sa batok. Bakit hindi ka man lang nagre-react? Ang hirap naman ito. Hindi pa rin siya pumihit pabalik sa kanya, kaya't napailing si Maxford. Gumanap na parang walang bigat ang sinabi niya. Ano yun? Ngiti lang? Wala ka man lang sasabihin? Hindi ka ba natutuwa? Doon siya dahang-dahang tumingal at nagpakawala ng maliit na tawa. Sabi ko na eh, nai-inlove ka na sa akin. Pangaasar niya kay Maxford habang nasa loob sila ng kotse. Natawa naman si Maxford. I can't believe you. Talagang inaasar mo pa ako ah. Siyempre, masaya lang din ako. Sa wakas umamin ka rin. Eh ikaw, kailan ka aamin? Napakagat sa ibabang labi si Shera. I didn't push you when you kissed me.
Hindi pa ba sapat na sagot yun? Mas lumawak bigla ang ngiti ni Maxford. Masaya silang bumalik sa mansyon, puno ng hindi maintindihang kilig at gaan ng pakiramdam. Pagdating nila sa mansyon, inunahan pa ni Maxford na buksan ang pinto para kay Shera. Ngumiti lang siya pero hindi maitatago ang pamumula ng pisngi niya. Habang naglalakad silang papasok, pasimpleng hinawakan ni Maxford ang likod niya. Sapat lang para maramdaman niya ang presensya nito. Pag-akyat niya sa silid, hindi na niya napigilan ng sarili. Napahiga agad siya sa kama at napahawak sa dibdib niya. Dama pa rin ang bilis ng tibok ng puso. Grabe, pabulong niyang sabi. Ano ba to? Bakit ganito? Sa unang pagkakataon ay ramdam niyang may tahanan na siya. Hindi lang sa mansyon, kung hindi sa piling ng taong nagsisimula niya ng mahalin. At habang dahang-dahang pumipikit ang mga mata niya, hindi nawawala ang ngiti sa labi. Kahit sa pagtulog ay dala niya ang init ng mga titig at ngiti ni Maxford. Hanggang sa makatulog na siya. Ilang linggong nakalipas ay mas naging magaan ang bawat araw sa kanila. Mas nakilala nilang isa't isa at mas nahulog ang loob nila. Ngayon, habang kumakain sila ng almusal, biglang tumunog ang phone ni Maxford. Tiningnan nitong sandali at bahagyang tumaas ang kilay niya bago ibinaba ang phone. Shera, may formal gathering ang pamilya ko sa weekend. Gusto kitang isama. Napatingin agad si Shera. Nagulat. Ha? Ako? Bakit? Ipapakilala kita bilang girlfriend ko. Namula ang pisngi ni Shera. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Kaba? Saya? O takot? Sinamahan siya ni Maxford para mamili ng susuotin. Habang naglalakad sila sa mall, halatang hindi sanay si Shera sa presensya ni Maxford sa ganitong lugar. Marami ang napapatingin dahil sa presensya niya. Matangkad kasi, gwapo, at malakas ang dating. Habang papasok sila sa boutique ng mga formal gowns, napakapit si Shera sa handbag niya. Maxford, masyadong mahal dito. Ngumiti lang si Maxford. I don't care about the price. I just want you to look perfect. Napayuko siya't kinilig kahit ayaw niyang ipahalata. Pumili siya ng ilang dress. Isang midnight blue, isang silver, at isang soft champagne dress. Habang nagsusukat si Shera, tumingin si Maxford sa kanya sa malaking salamin. Halos hindi makapaniwala. Sa suot na champagne dress, tila lumiwanag ang buong fitting room. Maxford stared at her, as if trying to memorize every inch of her. That one, mahinang sabi niya. You're wearing that. Ngumiti si Shera. Gusto ko rin to. Perfect. You're beautiful. Sabay halik ni Maxford sa noo niya. Dagdag kilig na naman ang nararamdaman ni Shera. Kinabukasan matapos siyang ayusan ng stylist at suotan ng eleganteng champagne dress na binili nila, bumaba si Shera sa hagdan. Tumingala si Maxford at parang tumigil ang mundo. Dahan-dahang bumaba si Shera. Ang ilaw ng chandelier tumatama sa bawat hakbang niya. Parang hindi humihinga si Maxford habang pinanonood siya. Paglapit ni Shera, hindi nito mapigilang magtanong. Ayos lang ba? Hindi sumagot ang lalaki. Sa halip ay lumapit ito at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusuri pero natutulala. You're perfect. Mahina pero matindi. Let them stare. Let them talk. I don't care. You're coming with me. Inabot niya ang kamay ni Shera at nang magdikit ang kanilang balat, parang may kuryente silang naramdaman. Inalalayan na siya ni Maxford palabas ng mansyon at saka sila sumakay ng kotse. Hindi niya alam kung ilang minuto o oras silang bumiyahe dahil sa kabang nararamdaman niya. Namalayan na lang niya na pumasok ang sasakyan nila sa malaking gate ng Velasquez Estate. Isang mansyon na mas malaki pa sa mansyon ni Maxford. May mga luxury cars sa driveway. May mga lalaki sa dilim na naka-formal, security, at may red carpet papasok sa entrance. Humigpit ang hawak ni Shera sa kamay ni Maxford. Maxford, ang laki at ang daming tao rito. Don't let go of my hand. I won't let anything happen to you. Bulong ni Maxford sa tenga niya. Pagpasok nila sa main hall, napuno ang buong lugar ng mahahabang mesa.
champagne towers, classical musicians, at mga taong nakagown at tuxedo. Mga bigating personalidad sa mundo ng negosyo, politika at mafia alliances. Napakasikat ng pangalang Velasquez at alam ni Shera yun. Biglang nagsimula ang mga bulungan. Sino yung babae? Hindi yan si Leticia. Bago ba yan ni Max Ford? Mukhang hindi siya galing sa kilalang pamilya. Napalunok si Shera pero hindi binibitawan ni Max Ford ang kamay niya. In fact, hinila pa niya ng konti papalapit sa katawan niya para ipakita sa lahat na kasama niya si Shera. She's with me. Lumapit ang isang matandang lalaki. Matangkad, may mabigat na presensya. May malamig na mga mata. Si Don Armando Velasquez, ama ni Max Ford. Max Ford! Tumango siya, pero ang tingin ay diretsyo kay Shera. At sino na naman to? Suminghap si Shera, pero si Max Ford ang sumagot. She's with me, Dad. She's my girlfriend. Tumaas ang kilay ni Dom. Is she from a political family? Business family? An heiress? Umiling si Max Ford. Hinawakan niyang muli ang kamay ni Shera. Mas mahigpit na ngayon. She's Shera. That's enough. Nagtagal ang tingin ng Don kay Shera na parang hinuhusgahan ang buong pagkatao niya sa loob lamang ng 5 segundo. We'll talk later. Sabi nito bago naglakad palayo. Lumuwag ang loob ni Shera nang umalis ang Don, pero nanatili ang kaba. Max Ford, ayaw niya yata sa akin. Tumingin ang lalaki sa kanya. I don't need their approval. Kung ayaw nila sa'yo, then they'll have to deal with me. Magsasalita pa sana si Shera pero may lumapit pa na 2 lalaki. Mga pinsan ni Max Ford na parehong mapang-asar. Well, well. Sino ba tong bagong soft spot mo, Max? Hindi mo tayo pang ganitong simple, di ba? Napayuko si Shera. Pero bago pa sila makalapit humarang si Max Ford sa harap niya. Say another word and I'll throw both of you out. Naniningkit at nakakatakot na sambit ni Max Ford. Naglakad palayo ang magpinsan na bahagya pang natawa. Patunay na sanay sila sa ganyang tensyon. Pagbalik ng focus niya kay Shera, tila lumambot muli ang kanyang mata. Don't listen to them. Hinawakan niya ang pisngi nito. Gabi natin to, okay? Not theirs. Tumango si Shera at kahit kinakabahan, ramdam niyang seguridad sa tabi ng lalaki. Nang makaupo sila'y sunod-sunod na tao ang lumalapit kay Max Ford. He's indeed a busy man. Kaya naman ang magpaalam to sa kanya'y kaagad siyang pumayag at naiwan siya sa lamesa. Ngunit hindi niya inaasahang naroroon si Leticia. Look who's here! Ikaw na naman? Malakas at matalim na tanong ni Leticia. Hindi ka ba nahihiya? Sa mismong pamilya ni Max Ford nagkukunwari kang may lugar? Nagbulungan ang mga tao. Maging ang magulang ni Max Ford ay napatingin. Nakakaloka ka talaga, no? Sabay tawa ni Leticia. Halata namang hindi ka bagay. Look at you. Wala ka sa level namin. Sa level niya. Nanlamig ang kamay ni Shera habang parang nanliliit ang mundo sa paligid. Pero hindi siya makagalaw. Hindi siya makasagot. Hindi dahil naniniwala siya kay Leticia. Kung hindi dahil hindi niya inakalang ganito kalala ang panguhusga nito sa kanya. Please, stop. Mahinang sabi ni Shera na halos pabulong. Pero mas lalo lang natawa si Leticia. Anong stop? Dapat malaman ng lahat kung anong klaseng babae ang sinusubukan pumasok sa buhay ni Max Ford. Puro drama, puro paawa, pero walang class. May ibang bisitang napatingin sa kanya nang may pagkadismaya. Parang agad siyang hinusgahan. Maging ang pamilya ni Max Ford, bagamat hindi nagsalita ay hindi maitago ang pagkabigla. Sobrang sakit. At ang tanging dasal niya sa isip ay sana bumalik na si Max Ford bago tuluyan siyang mabasag. Pagkalapit ni Max Ford, agad na nag-ibang ihip ng hangin. Parang biglang lumamig ang paligid. Anong ginagawa mo, Leticia? Malamig ang tanong ni Max Ford. Nagkibit balikat si Leticia. Hindi man lang nagpatalo.
Kinakausap ko lang naman ang charity case mo. Akala ko naiintindihan niya kung saan siya nararapat eh. Napalunok si Shera. Gusto niyang tumakbo. Gusto niyang mawala na lang pero hindi niya maigalaw ang katawan niya dahil sa tensyon. Unti-unting lumapit si Maxford at sa bawat hakbang ay lumalakas ang tibok ng puso ni Shera. Hindi dahil sa takot, kung hindi dahil kilala niya ang ekspresyon na yon. He's mad. Hinawakan ni Maxford ang kamay ni Shera. Wow! So she's that important to you now? A girl you bought from a debt? Before she could finish, Maxford cut her off. Leticia, listen carefully. Humugot siya ng malalim na hininga at tumingin kay Shera bago muling bumaling ang tingin kay Leticia. She is with me. I choose her. At kung may problema ka, keep it to yourself. Natahimik si Leticia. Halatang nasaktan ang pride niya. Pero hindi pa natapos si Maxford doon. Hindi ko hahayaang kahit na sinong babastusin siya. Kahit na ikaw. Napalunok si Shera. Ramdam ang init ng mga mata niya. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Dahil kahit ang ex-girlfriend nitong Mafia Iris, hindi kayang lampasan ang boundary na para sa kanya ibinaba ni Maxford. Nagbaling ng tingin si Leticia kay Shera. Puno ng galit at selo sa mga mata. She's nothing like us, Maxford. She'll never fit to your world. Ngumiti ng mapait si Maxford. That's exactly what I want her. She's so real. A drastic silence fell. Napailing si Leticia. Isang tawang lumabas sa labi niya pero walang halong saya. You'll regret this. Bulong nito bago siya tumalikod at umalis. Nakataas man ang noon nito pero halatang nasaktan. Pag-alis ni Leticia, hindi agad nakapagsalita si Maxford. Napansin niyang nanginginig na kamay ni Shera, kaya't maingat niyang hinawakan yon. Are you okay? Tanong ni Maxford. Hindi agad nakasagot si Shera. She was overwhelmed by shock, fear, and something warm blossoming in her chest. Salamat sa pagtatanggol sa akin, Maxford. Humigpit ang hawak ni Maxford. It's my duty to protect you, Shera. Huminga siya ng malalim. And I won't let anyone hurt what's mine. Hindi alam ni Shera kung paanong hihinga. The way he said mine didn't feel like possession. It felt like protection. Like commitment. Hindi na sila nagtagal pa sa family gathering ngayon. Sa halip ay umalis na lang basta si Maxford. Pagpark ng sasakyan sa harap ng mansyon, sinabi ni Maxford sa guard na wala ni isa sa pamilya niya ang papapasukin sa mansyon. Binuksan niya ang pinto habang nakayuko si Shera. Shera. Hindi gumalaw si Shera. Look at me. Dahan-dahang tinaas ni Shera ang tingin at doon niya nakita ang bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Maxford. Hinawakan ni Maxford ang pisngi niya. Malambot ang hinlalaki nitong dumantay sa gilid ng mukha niya. Did she hurt you? Umiling si Shera pero may luhang nagbabadya sa mata niya. Hindi naman, pero masakit pa rin. Humigpit ang panga ni Maxford. Halatang pilit pinakakalma ang sarili. Kung may sinabi man siya, don't take it to heart. Napabuntong hininga si Shera. Pero totoo kasi ang sinabi niya. Hindi ako bagay sa mundo mo, Maxford. She's right. Sandaling natahimik si Maxford bago siya humawak sa magkabilang balikat niya at marahang inilapit si Shera sa kanya. Huwag kang magdesisyon base sa sinabi ng isang taong insecure. I brought you with me because I want you there. With me. Sa tabi ko. Unti-unti nang bumigay ang luha ni Shera. Bakit ako? Bakit hindi na lang si Leticia? Or someone like her? Bahagyang ngumiti si Maxford. Because you make me feel something real. Tumingin siya ng diretsyo sa mata ni Shera. You make me want to be better. And no one has ever done that. Napatigil si Shera. Hindi alam kung paano tatanggapin ang bigat ng confession na yon. Dahan-dahang inilapit ni Maxford ang noon niya sa noon ni Shera. Halos magdikit na ang hininga nila. Shera closed her eyes.
steadying her breathing. His closeness was overwhelming, but comforting. "Maxford, thank you." "Always, my love." Sagot nito ng halos pabulong. Kinabukasan ay maagang umalis si Maxford para puntahan ang pamilya niya. Hindi yun ordinaryong pagbisita at hindi iyon tungkol sa negosyo. It was about her. Sa isang malawak, marangyang hall ng kanilang ancestral mansion, nakaupo ang mga magulang ni Maxford. Nakatayo si Maxford sa gitna, bahagyang nakakunot ang noo pero tuwid ang tindig at hindi nagpapatinag. "Maxford, anak, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa." Hindi man tumataas ang boses ng ama niya pero napakabigat ng bawat salita. "You are not bringing that girl into this family." Humigpit ang panga ni Maxford. "Her name is Shera. And yes, I will bring her into this family." Nagkatinginan ng mga magulang niya. Parang insultong marinig ang mismong pangalan ni Shera. "She's nothing. A nobody. Anak ng isang sugurol na may utang pa sa'yo." Nag-init ang boses ng kanyang ina. "She'll ruin everything. Your reputation, our legacy, the alliances we built." Maxford clenched his fist. "I don't care. Hindi ko kailangan ng permiso para magustuhan niyo ang taong mahal ko." His mother slammed her hand onto the table. "Hindi yan pagmamahal, Maxford. Naaawa ka lang." His father stood up slowly. "If you disagree with the family, then you know the consequences." Maxford stared back, unshaken. "I'm not a child. You can't order me around anymore." His father stepped closer. "Then, you leave us no choice." Before Maxford could react, two men grabbed him from behind. A fist struck his stomach. Another blow hit his ribs. Sunod-sunod, walang pahinga. He grunted, pero hindi sumigaw. Hindi humingi ng awa. His mother turned away, covering his ears pero hindi tumututol. His father stared at him expressionless. "This is your punishment for choosing an outsider over your own blood." Another punch landed on Maxford's cheek. Nagdugo ang labi niya. Nanghina ang tuhod, pero hindi siya bumagsak. "Kung akala niyong aatras ako, hindi." Pinilit niyang itaas ang tingin. "I will still choose her." His father's voice dropped low. "Then you're no longer an heir." At tuluyang itinapon si Maxford sa labas ng mansyon, bugbog at duguan. 9:00 na ng gabi nang bumukas ang pinto ng mansyon. Dahan-dahang pumasok si Maxford. Halos hindi makalakad ng maayos. May pasasa pa nga, duguan ang kilay at nanghihina ang braso. Pagkakita ni Shera sa kanya ay para siyang natulala bago sumigaw. "Maxford!" Mabilis siyang lumapit at halos maluha agad. Hinawakan niya ang mukha niya habang nanginginig ang kamay. Sino gumawa sa'yo nito?" Nanginginig ang boses niya, halong takot at galit. Maxford tried to speak pero nanghinat na paupo siya sa sofa. My own family." Tumulo ang luha ni Shera. Your family did this to you? Bakit? Bakit nila? Huminga ng malalim si Maxford. Pilit pinatatahimik siya. "Because I refuse to give you up." Napatigil si Shera. Parang huminto ang mundo niya. She swallowed hard, eyes flooding with tears. "Maxford, bakit mo ginagawa to? Ako lang to. Hindi nga ako worth it." Hinawakan ni Maxford ang kamay niya kahit nanghihina. "Para sa akin, ikaw ang pinaka-worth it sa lahat." Napaupo si Shera sa tabi niya. Hindi mapigilang umiyak habang pinupunasan ng dugo sa mukha niya. "Hindi ko namang gustong nasasaktan ka dahil sa akin." Maxford forced a small smile. "Kahit ilang beses pa nila akong saktan, I'd still choose you." At doon, sa sobrang sakit at lambot ng mga salita niya, niyakap siya ni Shera. Mahigpit. Parang ayaw na siyang pakawalan.
Maxford, please. Don't fight them because of me. He leaned his forehead on her shoulder. Then don't leave me. Shera froze because that was the first time na narinig niya sa boses ni Maxford ang takot. Hindi naman kita iiwan eh. Sambit niya. Nagpatulong siya kay Zalde na dalhin si Maxford patungo sa kwarto upang malinisan. Nanginginig pa rin ang kamay niya hindi dahil sa takot, kung hindi dahil sa sakit na nararamdaman niya para sa kanya. Nakahawak si Maxford sa kama. Pilit nilalabanan ng sakit, pero ramdam niya ang marahang haplos ng dalaga sa sugat niya. Huwag ka nang magpakatigas, hindi kasi Superman. Maxford smirked lightly. Hindi rin naman ako mahina. Hindi, pero tao ka rin. Sagot ni Shera habang pinapahira ng labi niyang may dugo. At nasasaktan? Nasasaktan ka dahil sa akin. Hinawakan ni Maxford ang kamay niya bigla. Pinigilan to. Shera, I did it because I choose you. Napapikit si Shera. At sa unang pagkakataon, hindi siya umatras. Hinayaan niyang hawakan ni Maxford ang kamay niya. Hindi ka dapat nasasaktan ng ganito. Tumingin siya sa mata ni Maxford ng diretso at walang takot. Kaya ako nang bahala. Maxford frowned. What are you planning? Huminga siya ng malalim. Hindi ako manonood na sinasaktan ka nila dahil sa akin. And with that, tumayo si Shera. Inayos ang buhok at kinuha ang jacket. Shera, where are you going? She looked back at him. Tears in her eyes but fire in her chest. To fix this, para sa'yo. At bago pa makapagprotesta si Maxford, mabilis na siyang lumabas ng kwarto. Zalde, pwede mo ba akong dalhin sa mga magulang ni Maxford? Tanong ko nang makababa ako ng mansyon. Nagulat ito. Sigurado ka ba, Shera? Haharapin mo silang mag-isa? If it's the only way para maprotektahan ko rin si Maxford, gagawin ko. O sige, kung yan ang gusto mo. Nakarating si Shera sa ancestral mansion na may kaba sa dibdib. Wala siyang koneksyon sa mafia. Pero nandito siya dala ang tapang na ipinakita niya kay Maxford nung una pa lang. Pagbukas ng malaking pintuan, tumambad ang mga magulang ni Maxford. Parehong seryoso at walang emosyon. Pero diretso silang tinitingnan ni Shera kahit nangangatog ang tuhod. Magandang gabi po. Alam ko pong kilala niyo na ho ako. Gusto ko lang pong makiusap. Tahimik lang ang buong hall. At bakit naman kami dapat makinig sa'yo, Iha? Huminga ng malalim si Shera at hindi umiwas ng tingin. Hindi ho ako mayaman. Hindi ako mafia. Hindi ako katulad ni Maxford. Tiningnan niya ang mga kamay niyang nanginginig. Alam ko pong hindi ako karapat-dapat sa mundo niyo. Nakatitig lang ang dalawang magulang at hindi kumikibo. At bakit sinasabi mo sa amin yan? Muling huminga si Shera, mas malalim. Kailangan niyang maging matapang. Dahil hindi totoo ang relasyon namin noon. Tiningnan niya ang mga magulang nito ng diretsyo. Kabayaran lang ako sa utang ng papa ko. Pinisil niya ang dibdib. Nung una, takot ako sa kanya, sa mundo niya. Nagtama ang tingin nila at hindi umiwas si Shera, kahit nanlulumo at nanginginig. Pero habang tumatagal, natututunan ko na siyang mahalin. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa takot, pero dahil mabuti siyang tao. At kahit hindi ko kayang pantayan ang mundo niyo, kaya ko pong mahalin ang anak niyo ng totoo. Emosyonal si Shera at handa na sanang lumuhod at makiusap. Pero biglang tumawa ng malakas ang daddy ni Maxford. Bakit po? Lumapit ang ina ni Maxford at hinawakan ang braso niya. Congratulations, Shera! Nakangiti nitong sambit. Nagulat siya. Ha? Para saan po? Pumasa ka sa pagsubok namin. Napakurap si Shera. Pagsubok? Tumango ang ama ni Maxford. Gusto naming makita kung totoo ang puso mo. Kung iiwan mo si Maxford kapag nalaman mong hindi kita tinatanggap. Huminga siya ng malalim. Pero hindi ka umalis. Napaluha lalo si Shera. Hindi niya alam kung iiyak ba siya sa kaba o matatawa sa nangyari.
Lumapit ang ina ni Maxford at bahagyang nag-aalis ng luha sa pisngi ni Shera. Hindi mo kami kalaban, iha. I just needed to know if you're worth the fight. Ngumiti ng malambot. And you are. Thank you for loving my son. Nanghina ang tuhod ni Shera. Opo, maraming salamat po. Mahal ko po talaga ang anak niyo eh. Naiiyak niyang sambit sa kaniyakap ang dalawa. Dahan-dahang bumukas ang malalaking pintuan ng hall. Nag-angat ng tingin ng lahat at doon nila nakita si Maxford. May bakas pa rin ng sugat at pasa. Nagulat si Shera. Maxford? Mahina pero puno ng pag-aalala ang boses niya. Mabilis na lumapit si Maxford kay Shera. You passed. Bulong nito na may halong tuwa at pagod. I knew it. I knew it was a test. Alam kong hindi nila susukatin ang pera mo o ang lakas mo, kung hindi ang puso mo. Nanlaki ang mata ni Shera. Mabilis na bumalik ang inis, takot at emosyon. Alam mo? Halos pasigaw niyang tanong. Nanginginig ang boses. Alam mong sinusubukan lang nila ako? Halos atakihin na ako sa takot eh. Maxford laughed gently, halos pabulong. I'm sorry. Umangat ang kamay niya at hinawakan ang pisngi ni Shera. Maingat nitong hinawakan ang braso ni Shera. Hindi na mahigpit, hindi na malamig. Ngayon ay puno ng lambing. Shera, iha. Ngumiti ito ng malumanay. Salamat, dahil minahal mo ang anak namin ng totoo. Sumunod ang ama ni Maxford. Hindi madaling pumasok sa mundong ito, iha, pero hindi ka tumakbo. At dahil dyan, welcome to the family. Parang nawala ng lakas ang tuhod ni Shera. Kanina lang itinatawag siyang nobody. Ngayon, tinatanggap na siya ng buong buo. Napaluha si Shera habang nakatingin kay Maxford. Worth it ba? Tanong niya. Halos pabulong at nakangiti. Maxford cupped her cheeks. Every bruise, every punch, every risk. He kissed her forehead gently. Worth it, because it's you. I love you, Shera. I love you too, Maxford. My possessive mafia boss. Sa huli, natutunan nila Maxford at Shera na ang tunay na pagmamahal hindi nasusukat sa yaman o pangalan, kung hindi sa tapang na ipaglaban ng isa't isa. Kapag totoo ang puso, kapag handa kang tumayo sa gitna ng unos, at kapag hindi ka bumibitaw kahit mahirap, doon mas nagiging posible ang isang masayang wakas. Wakas.